Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading at sa mga bago po dito ay bawal po ang fake account, bawal ang lock profile, bawal ang hindi nyo Facebook, dapat po ay Facebook po ninyo. Okay, so unahin natin yung energies ninyo, okay? Sa Monday, Tuesday hanggang Friday. Monday to Friday, baka hindi ako maka-record or para hindi po kayo mag-worry kasi minsan hindi po talaga ako nakakahabol ng oras dahil sa sobrang daming ginagawa. Okay, so Monday po ito ano? And Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So, tingnan lang natin yung dalawang off ninyo. Saturday at Sunday. Yan. Okay, wow, maganda yung weekends ninyo ha. In fairness. So, Six of Heart. Six of Heart, yan yun ay, itong weekends na to, I feel like makakaramdam ka na you're too special. Deserve mong maging masaya. Deserve mo lahat-lahat ng kung ano man ang makukuha mong blessings. Okay? Yan. So, yan yung pinaka-mean ng energy ng cards mo. Okay? Even though na bukas makakapag-upload ako, okay lang po yun. Pwede rin po yan, ulitin natin. Okay? So, ito gagawin ko lang, baka hindi lang maka-upload to be advanced ba lang. But ginagawa ko po yung best ko para makapag-upload po sa inyo. Okay? So, wow, ang ganda. Okay. Meron kayong pupuntahan, something masaya to. Yes. Or, meron ng taong nagsiselos, naghihinala. Hindi ko alam kung person nyo yan or ex mo. Yan. So, but your Monday's energy, do some wish or manifestations. Today is Monday. Sa ibang bansa is pwedeng Sunday. Morning ng madaling araw Monday, pwede po yan. Okay? So, six of spade is like bills. Okay? But you're still happy. Ibig sabihin yan, kahit marami kang bayarin or labas na pera, you're still blessed and happy. Ayan no, yung ginagawa mong pagtulong sa tao, even pa piso-piso yan, binibless ka ng universe. Kaya naman ang ganti sa'yo ay Wheel of Fortune. Yan ang sinasabi na biglang magiging swerte. Biglang iikot ang inyong table. So, dito naman sa Two of Swords or at Page of Pentacles. So, ikaw yung klaseng tao na tinitake mo lahat yung pagsubok ng mag-isa. Okay? Even maraming hirap, kalaban, inggit sa paligid. Kung wala po itong inggit, maaring nag-iisa ka. Okay? Malungkot ka, nag-iisa ka, lumalaban ka mag-isa, but meron kang fear kaya ka naka-blindfold. Meron kang fear, takot ka pa rin mag-isa. Okay? Or takot ka masaktan ng mga taong mahal mo. Okay? Parang yung best friend ko na nasa US, takot siya may mangyari sa akin. Magkasakit ako. Alam naman natin na may sakit ako at nakuha ko to sa lahi ko na low potassium ako.
But, yeah, sa mga hindi po nakakaalam, mga bago po dito, bago lang po ako na-atake ng potassium ko. So, worried talaga yung best friend ko. So, ayaw niyang may mangyari sa akin, yung fear ng doon sa kanya. Natatakot siya kasi ako na lang yung meron sa kanya. Alam mo yon. Kumbaga, if yung mga viewers ko dito, yung mga followers ko, if meron kayong taong mahalaga sa buhay ninyo, what to do is to pray every day. 'Di ba? Napakalakas po ng dasal natin sa ibang tao. Totoo po yun. Hindi ako nagdadasal para sa sarili ko. Nagdadasal ako para sa mga inaalagaan kong lahat. Sila naman ay nagdadasal para sa kalusugan ko. So, what is I'm trying to say is mas malakas ang dasal mo sa ibang tao at dasal nila para sa'yo. So, can you imagine na napakasimpleng dasal at dinidinig po yan ni Lord? The more na marami kang gagawin effort sa ibang tao, like, gutom na gutom ang isang tao, even animals, na painom mo yan ng tubig, ang laki ng paraiso ninyo. I'm always saying na do some goods, be a good Maritan every day. Maritans, 'di ba? So, naway lahat po ng viewers ko ay nakikinig sa akin. Maraming salamat sa mga gumagawa. Wag na wag kayong magdamot sa inyong pera. Dahil somehow, soon or later, mawawala tayo dito sa mundong ito. Alam nyo ba, ang inyong mga pera ang gagamitin na panggatong po sa inyo. Totoo po yan. So, ibig sabihin sa mga kuripot dyan, sa mga madadamot, isipin ninyo, imagine, kung gaano karami ang gagamitin ng Diyos na panggatong para sa inyo. So, wala pong masamang magbigay, but be smart. Okay? I'm just saying na halimbawa, sabi mo ma'am mag-ipon, but yes, but wag niyo pong kalimutan na paluwagin niyo din. Wag niyo masyadong sakalin ang inyong mga pera. Halimbawa, meron ka nang naipon ng 100, palabasin ninyo kahit 500, 200, 1,000, 3,000, 5,000. Palabasin nyo po yan, pahingahin nyo po ang inyong pera. Treat a money like a birds. 'Di ba? Come and go dapat yan. Parang yung sinasabi ko na kumuha kayo ng bird feeds, bumili kayo, ilagay nyo sa bubong ninyo, ilagay nyo sa bahay ninyo, sa harapan ng hardin ninyo, para yung bird ay magpunta. Tutuka po yan. It's a signs ng cleansing sa bahay ninyo, kinukuha nila yung inyong mga negative. Totoo po yan, mga madam ko. So, sa mga gumawa po, maraming salamat na naniniwala kayo sa mga sinasabi ko sa inyo. Try and most effective po talaga yan. And then, mapapansin nyo po yan na unti-unti po talaga na nababago. Nagiging masaya ang inyong pamamahay dahil maraming ibon na nagtutulong-tulungan na i-cleanse ang inyong bahay. Okay? Bird eats bring luck. Hindi po yung alaga ha. Pwede naman kayo mag-alaga pero maglagay kayo ng foods sa inyong bubong at hardin. Okay? So, yung energy mo today, but you're someone watching over you. Nakatingin siya sa malayo and napapuzzle siya, marami siyang iniisip na may parang nalungkot, may parang ano ba to? Parang hindi siya naniniwala sa mga ginagawa mo na you are good, you are happy. Parang nababothered siya. Meron siyang nakikita ko parang may nagkukuyakoy. Huwag kayong magkuyakoy. Bigla ko may nakita ang nagkukuyakoy. Bawal pong magkuyakoy kahit lalaki ka or babae ka. Magkagat ng nails. May nanonood na nagkakagat ng nails. Please,
wag na wag niyo po yung gagawin. Kasi madidistract po ang good energy na dumadaloy sa ating pamamahay. Okay, so anyway, balik tayo dito sa tao na ito. Someone stalking. Okay, stalking, nag-iisip, someone, iniisip ka na okay ka lang ba? O yung ex mo ngayon, parang worried siya kung makaka-deal ka with someone or makakatagpo ka ng someone, baka lolokohin ka, sasaktan ka, kamusta ka na ba, baka gagamitin ka lang or something so on yan. So, yun. So, well, good thing na parang iniisip niya na parang, kamusta na kaya siya? Ganon. So, okay pa rin to. So, dito naman sa Sunday, tingnan mo, it's napakaganda, ng new beginning to po. Kasi Three of Diamonds, Three of Diamonds and Eight of Cups. So, victory and good coming na blessings. Kung may plano kang mag-move out, mag ibang locations ng work, travel, anything. It's isang magandang paparating or signs po 'yan. Okay? Baka may lalakarin ka, ituloy mo. Okay, yung mga plano po 'yan, tuloy mo lang. Okay, so tingnan natin yung energy ng person mo. Although lumabas siya dito. Good, congrats sa mga maganda yung energies ninyo, mukhang makakabawi kayo. Yon. So, kung sino man to, whatever your dinadanas ngayon na parang feeling mo, marami kang dala-dala na worry, mapagmahal ka lang talagang tao. Okay? If ever meron ditong stress na tao, although hindi ka basta-basta, but malakas ka malakas ka, hindi walang makaka-down sa'yo. Tandaan mo yan. If ever someone na parang binababa yung pagkatao mo or someone na nagbigay sa'yo ng dulot na sakit, iniinsulto ka or mababa ang tingin sa'yo, wala silang magagawa kundi ikaw pa rin ang panalo. Okay? Maring may makakabayad dito ng bahay lupa. Matatapos nyo daw po yan. Don't worry. Everything is nasa unahan mo na. Okay? So, your person is the Fool. Okay? Ito yung tao na parang wala pa rin natutunan sa kanyang buhay. Okay? Well, ito yung maganda good rebirth and new beginning. So, marami siyang, meron pa rin mga person ninyo na kahit, pa rin sa mga person ninyo na parang kahit maraming nagawang mali and still stupid or childish. Yan, I'm sorry ha. But, siguro meron silang mga unhealed wounds na like past trauma nila na hindi maganda. Okay? Meron silang fear na maulit yung sitwasyon na yon. So, may mga kaibigan din siyang binackstab siya or family. Someone, excess, something ganon. Okay? Yeah, meron pong mga ganon na pangyayari. So, yan pa rin, maganda new beginning. Kung something dito puro problema, yung nakakaharap siya parang something very, very big problem yung kanyang hinarap. Pero ang maganda dito ay hindi pa rin siya sumusuko, Meron kasi mga tao, parang ang dami na pinagdadaanan, parang hindi pa rin natututo. But ang maganda ay hindi pa rin kayo nadadamay, Okay pa rin yung family kung may mga anak kayo. So, new beginning to New beginning. Okay? So, I know kahit siya yung parang may pinagdaanan, you've been suffering a lot sa kanya. Siya yung kaligayahan mo, siya yung happiness mo.
Okay? So, yung person mo naman, if ever nasa malayo, long distance yan, or pinabayaan na ba kayo ng mga sustento sa pera, possible na darating yung panahon po ito na pagsisihan niya kung bakit kayo pinabayaan. But, nalulungkot lang ako sa mga iba, medyo may kaidaran na ito uuwi pa rin sa inyo. Okay, so, I know parang kayo pa rin ang mananalo kasi family is a family. Yan, so, but, ang pangit po kasi dito, tsaka siya tatanda, wala pong mag-aalaga dito sa person ninyo or sa ex ninyo. Kung ikaw na nanonood ka, yung tatay mo na may third party, nandun siya sa third party, and then, meron pa rin pagkakataon na babalik po sa inyo at uuwi. Yun. So, I know it sounds na pangit kasi uuwi siya kung kailan siya mahina. Yun. Marami kayong galit, garage sa puso ninyo, but okay lang po yun. Normal na magkaroon kayo ng tampo o galit sa person ninyo. Kasi nga, mahirap naman talaga ang dinanas ninyo. Okay? Or sa person, sa tatay, kahit sino man, kung sino man ang tinutukoy namin na, or na tinutukoy ko na nakakapagbigay sa inyo ng hindi magandang salita sa inyo or experience. So, sa nakikita ko naman yung person nyo or ayun lang, meron ditong nahihirapan. Siguro yung third party, still pa rin hindi makaget over. Still pa rin na parang hindi siya yung bang very insecure siya kahit nandun sa kanyang person niya. Very insecure and meron pa rin pagkakataon na parang bakit to nangyari sa akin niya, tinatanong niya rin yung sarili niya. Pero wala siyang magawa, nagmahal siya sa isang tao na merong family. But, parang strong kasi yung third party. Hindi pa rin siya basta-basta nagpapatalo. Yes. Yun ang nakikita ko ang energy niya. Baka yung iba po sa inyo, yung third party ay may ginawa para makuha yung person ninyo. Hindi talaga kasi mawala yan eh. Talagang hindi ko maintindihan bakit may nahihirapan ako kasi may nakikita akong nalulungkot dito. Okay, so alam nyo yung hindi ako against sa third party ha. Although hindi naman lahat masama ang third party, but may mga client po akong mga mababait na third party. Sana yung mga third party dito ay matuto kayong alamin yung lugar ninyo. Okay, sabi nila, ma'am, hindi ako masama na ganito. But, confused sila sa kanilang oras na binibigay yung person sa kanila. Gusto nilang makuha yung oras ng person nila, which is yun po ang nakakasama sa inyo. Kailangan ay hayaan ninyo yung person ninyo na pumunta sa inyo or bigyan kayo ng oras. Hindi yung parang masyado mo siyang pinipilit para bigyan kang oras. Okay? But, yun lang po yung sana maintindihan ninyo na may pamilya yung person na yan bago mo nakilala. So, anyway, maraming nag-iisip, maraming hindi maka ano dito. The Wands and Four of Swords, yan yung sinasabi ko eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa masaya yung third party. Although, nakuha naman niya yung gusto niya. Alam mo, actually, masakit man ito, no? Masakit man to marinig ninyo. Mas mahal pa nga yung third party kaysa sa atin, mga asawa.
Yes. Kasi bakit? Mas gumagawa sila ng effort para makita yung third party. Um, Bigyan kayo ng oras, gumagastos sa inyo. Totoo po yun. Sa mga third party nakikinig dito sa akin, alam nyo, huwag kayong masyadong mahina or malungkot. Hindi kayo dapat ma-insecure sa mga asawa kasi ay talagang mahal kayo eh. Kasi gumawa ng kasalanan yung person na yan dahil sa inyo. Minsan pag may third party nagpapareading sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit nahihirapan sila. Mulat sa pool naman alam nilang may asawa. 'Di ba? After ng reading, kapag nagpapa-reading sila, then naiintindihan na nila ang kanilang sitwasyon. So, masaya naman ako na meron akong napabago ng mga third party. Marami. Halos hindi ko na sila mabilang. Maraming na-open yung mind nila na tama naman yung sinasabi ko na imposibleng hindi sila mahal eh. Hindi ako naniniwala sa parausan. Hindi ako naniniwala. Mas maraming asawa na parausan na lang sila. Totoo po yun. I'm sorry sa words. Mas maraming partner or person na kinakasama na sila na lang ang nagiging parausan. At ikaw yung third party na pinapaboran. 'Di ba? So, alam mo, wala namang third party or asawa o first or kinakasama ka man. Walang deserve na babaeng makakaranas nito. Okay? And meron po talagang mga lalaki na kayang mamangka sa dalawang ilog. Which is yan ang pinaka mahirap intindihin. I know, mahirap po talaga yan intindihin. Parang, ang daya naman nun. Yes. Pag babae, hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog, no? Ang dumi-dumi nating tingnan. Yun. So ang pinaka mean ng energy ng cards ninyo, ibig sabihin, the third party, it's not okay. Kung third party ka, kung nanonood ka, it means ito yung kinakasama niya or ito yung asawa. So, hindi po sila okay. Yes, hindi sila okay, hindi sila masaya. Maring pag-aaway sa pera, pag-aaway sa kung ano-ano. Meron kang malalaman na parang magagalit ka. Kung third party ka, kung may malalaman ka na magagalit ka, maybe still nakikipag-communicate siya sa kanyang person or ex. So, yun, tingnan natin kung ano pa yung energy ng person mo. Okay. Oh. Okay. So, darating ang panahon magsusorry po yan sa inyo. May isang taong magsusorry po sa inyo, yung ex ninyo or yung past person ninyo. Kung hindi po ito magsusorry, alam mo, pag nag-iisa siya ngayon, napapaisip siya na parang, ang laki pala ng nawala sa akin. Ang laki pala ng nasira ko. Yes, ang laki pala ng nagawa kong kasalanan. Yan. So, nagkasala ito, maaaring third party or nakipag-sex sa ibang babae or alam nyo kung anong naging kasalanan ng person ninyo. Meron adik sa sugal, yan. Na down kayo dahil sa kanyang masamang bisyo, babae, alak, sugal, yan. So, if sinasabi na masamang bisyo, talagang lahat na yan. Okay? So, yung kaperahan, tingnan natin. So, your person, it's not okay ngayon. But, yun lang ang maganda sa kanya is meron siyang
datong or pera. Siguro okay naman ang business niya, possible. Kahit meron siyang pinagkakagastusan, 'di ba? So, parang meron lang ako nakita dito, baka meron contact if ever nagsasama kayo, merong um, fertile or ikaw fertile or yung person mo parang naglilibog. Okay, naglilibog. So, kaperahan, tingnan natin yung kaperahan ng person nyo. Pwede. Okay, makakaipon siya at makakabawi. Maganda ang energy ng kaperahan niya, oh. Yan. Focus siya sa trabaho, focus siya sa work, focus siya sa um, blessings na ano po. Meron ako nakikita mo kang meron siyang pinapaayos na bahay lupa. So, kayo naman, kaperahan natin, kahit po meron Monday dito, if ever makaririnig nyo na Tuesday to, that's fine. Timeless po ito. So, kaperahan, okay, may lakad. May magbabakasyon ba sa inyo? Okay, matutuloy po yan. May aalis abroad. Yan yung blessing sa inyo. Makakabawi na po kayo. Okay. Yan. Meron kang gagawin na unexpected. Medyo kayanin mo lang yan. Kasi meron atang plano na gagawin pero matatapos din naman yan. Yung energy mo kasi kanina maganda naman. Yan. Kung ano man ang gagawin ninyong sugal or hindi yung sugal yung sacrifice, sabihin na natin. Meron tayong nakikita dito na pagdadaanan mo din yan. Your abundance is coming. Okay? Kumbaga, new rebirth po yan para sa inyo. New beginning. Pagdadaanan mo lang yan. O, 'di ba? Ang galing. So, maayos din po yan. Problema sa anak, kaperahan, loans, makakabayad ka, lahat-lahat. Lahat ng worries mo, matatapos po yan. May anak kang yayaman, no? Yes, makakatulong po yan sa inyo. Kung 3 anak mo, yayaman po yan sila. But meron pong tao dito magsasucess. Okay, so good luck sa inyo. Muli po, Maylita Tarot. Ito po yung aking Facebook account. Dito po kayo magme-message. Love spell, kung may problema kayo sa love, yung person ninyo, iba yung pakikitungo sa inyo. Yan po yung one of the signs na biglang nagbago yung person ninyo. Yan po yung mga signs na na-spell. But hindi po lahat na na-spell, ha. So better na magpa-reading kayo. Kasi ang reading kasi meron po akong tinatawag na balisa. Kinakausap ko po yung person ninyo. At kung may blockages po kayo, tinatanggal ko po yan. Kini-cleanse ko po kayo. Okay? Tinatanggal ko yung mga blockages sa inyo para maging go with the flow yung inyong mga energy or magiging maayos po ang flowing ng energy ninyo, mga mahal ko, para kapitan kayo ng swerte. So, kung problema sa love is love ang aayusin. Kung problema sa pera, pera ang aayusin natin. But pinakamalala, yun na po talagang ino-offer ko na spell. Love spell or money spell. But kung magaan po yan, it's a bracelet. Pwede po yung kayo mag-avail. Yun ang pinakamura natin. But, yung love and money rituals sa spell, meron na po yung bracelet. All-in-one na po yun. Money, love, and protections po yun. Yun ang pinakamalakas na ginagawa ko. So, ingat po kayo and stay safe. Marami po talagang accident na mangyayari ngayon. Mas maganda po na nasa bahay lang po tayo. And syempre, pag maglabas tayo, magdasal-dasal tayo. Okay, wag matulog ng may galit. Tandaan, lagi kayong magdasal sa ibang tao, mga mahal ko. Laging gumawa ng kabutihan. Muli po, Maylita Tarot, ingat po. Ay, magbibigay muna po ako ng dasal para sa inyong tubig. Muna ako dasal para sa inyong mga tubig. Okay? Kumuha ng tubig, baso, any kind, balde. Ang balde naman pwede pang ligo. Sasama ko na rin po yung mananaginip kayo ng pera, bahay, mansyon, lahat, tubig, balde-balde, nanliligo kayo, maganda po yan, okay? Inuutusan ko ang mga anghel sa kalangitan, mananaginip po itong manonood na to.
Okay, ingat po kayo. Muli po, Miley Taro. Maraming salamat po sa nag-send ng message. Napakadami po na nagpapasalamat sila sa lahat ng naitulong ko daw. Okay? Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo sa akin. Hindi ko na po maisa-isa pero ang laki po na pinagbago ng asawa ko. So, nagpaparamdam po at nakikipagbalikan. Okay? Marami pong nag-message ngayon dahil marami tayong client na natulungan. Ingat po kayo, babay, hindi ko na kayo maisa-isa. At alam nyo po yan kung sino po kayo. Ingat po, bye.